Okay, so hello grade 8. We are now in week number 6. And today we will discuss typhoon preparedness. So ano ba yung mga dapat nating gawin at ginagawa before, during, and after a typhoon. So sanay na tayo dito. Lagi-lagi tayong dinadaan ng bagyo. Kumbaga, batak na tayo. So, kumbaga, itong discussion is like a sharing. Ano yung mga ginagawa natin, okay, before, during, and after a typhoon. So baka may mai-suggest kayo sa akin and then ako rin ay magsasabi sa inyo ng mga dapat nating gawin. So sana matuto tayo sa isa't isa. Ayan, so malapit na ulit ang third quarter mga anak. Isang ilang linggo na lang. Okay? So kaya mag-aral na tayo ng mabuti. So dahil sa fourth quarter, nako ibang laban na naman ang haharapin natin doon mga anak. Very challenging, pero kakayanin natin yun together. So don't worry, I am still here. So I am Sir Wawi, your ever curious science buddy. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating science videos. Alright, let's start. So like what I've said, our topic for today is about typhoon preparedness. Okay, ano ba? Paano ba dapat tayo maghanda? Okay, bago dumating ang bagyo. Ayan. So for the learning competency, demonstrate precautionary measures before, during, and after a typhoon. Second, interpret and respond to advisories, storm signals, and evacuation orders issued by government agencies. Ayan. Naulit po ang ating for the learning objectives, rather, identify and interpret different types of advisories, storm signals, and evacuation orders by government agencies. And for the second one, discuss the precautionary measures before, during, and after a typhoon. And third, explain the role of the government agencies in disseminating information and ensuring public safety during typhoons. And of course, evaluate the accuracy and reliability of typhoon advisories. So dito lang naman, mag-identify lang tayo ng mga advisories, storm warning signals na binibigay ng pag-asa, and of course, evacuation orders galing sa government. Siyempre, yung pinaka-highlight natin dito is yung precautionary measures before, during, and after a typhoon. Okay. Sige, so review muna tayo. What can you see in the picture? Okay, ano yung nakikita natin? Especially the red lines. Ano kaya yan mga anak? So familiar ba? Nakita niyo na ba yan? Especially sa TV, okay, or kung saan man, sa mga books. Okay, so what does it mean? Ano yung ibig sabihin ng lines na yan? Ha? Okay, para sa inyo. Okay, so it is known as the Philippine Area of Responsibility. Okay, so what is a Philippine Area of Responsibility or PAR? So ang ating Philippine Area or the PAR is the part of the earth where Pag-asa monitors tropical cyclones that may affect the Philippines. Okay, so yan yung binabantayang area, okay, ng Pag-asa, okay, para ma-monitor yung mga paparating or mga namumuong sama ng panahon. So kung mapapansin natin dito sa red lines na yan, so nasasakop niya yung part ng Taiwan, okay, yung part, ibang part dito sa may, what do you call this, Malaysia sa baba, especially the Sabah. Okay, so sakop niya. So napakalawak ng sakop ng okay, or the Philippine Area of Responsibility. So mga anak, tandaan lang natin na ang PAR ay kakaiba sa tinatawag nating territorial boundary or sovereignty. Pag sinabi nating territorial boundary, ito ay mas maliit compare sa PAR. Okay, ano ba yung territorial boundary? So yung territorial boundary ay yun yung tunay na sakop ng Pilipinas or pagmamay-ari ng Pilipinas. So doon, meron tayong mga political authority na Philippines lang yung may karapatan. Okay? And ang sakop noon ay land territory, internal waters, archipelagic waters, okay? Yun naman po is mas maliit talaga compare sa PAR na recognized ng international law or UNCLOS. So pag sinabi nating Philippine Area of Responsibility, just like what you are seeing here, the red lines, okay, so hindi ito political boundary. Okay, so mas malaki siya dahil ang goal niya ay early warning typhoons. Kumbaga, kahit di sakop ng Pilipinas yung lugar, basta nasa loob siya ng PAR, yun, trabaho talaga ng Pag-asa na magbigay ng updates or forecast or at warnings, especially kung may namumuong sama ng panahon doon. Okay, bakit mas malawak? Para makapagbigay in advance, okay, ng warnings or advisories ang Pag-asa sa mga Pilipino, syempre. Okay, so sige.
Ayan. Ayan. Next, what is the dimension of PAR? Ano ba yung dimension ng PAR? So, ang dimension po ng PAR, it is bounded by 5 degree north to 25 degree north latitude and 115 degree east to 135 degree east longitude. So, covering about 4 million square kilometer. Okay. So, sige. Next, what is the role of PAG-ASA? Ano ba yung PAG-ASA nga ulit? It stands for Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. So, yan ay agency, okay, or government agency dito po sa Pilipinas. So, yung PAG-ASA po natin, they monitors weather, issues, forecast, and warnings, and helps ensure public safety. So, yun yung pinaka trabaho ng pag-asa. Mag-monitor ng mga weather disturbances, okay, magbigay ng mga warnings or public advisories para mga tao ay makapaghanda at napakalaki talaga. Okay, napakalaki ng ginagampan ng role ng pag-asa when it comes to ensuring the safety of the public talaga. Kasi like for example, they can monitor or they can what do you call this observe yung mga namumuong sama ng panahon. They can categorize whether it is a typhoon or super typhoon, like yung pinaka recent na super typhoon natin, which is typhoon O1. Talagang ramdam na ramdam even here in Batangas, sobrang ramdam talaga yung typhoon O1. Sobrang lakas. And like nung tumabang dito yung typhoon O1 or super typhoon O1, as in, nandito ako sa bahay, feeling ko talaga liliparin itong bubong ng apartment ko. As in, sobrang lakas. Okay, mas hindi siya, wala siyang masyadong dalang ulan dito. Like Typhoon Christine na talaga ang daming dalang ulan, last year yon. Pero itong Typhoon Uwan, ang pinakalakas yung hangin talaga niya. Sobrang lakas. Okay, so anyway, sorry so much for that. Okay, so hopefully naman makaka-relate kayo kasi na-experience naman natin to bawat Pilipino. So, sige. So, yan lamang po. May video presentation po tayo dapat. Nasa link or description po ng ating video. Panoorin niyo po muna yung mga videos na yun bago tayo mag-proceed dito para makasunod tayo while discussing kasi hindi po ako pwedeng mag-play dito ng video kasi hindi yun sa akin. Anyway, ayan. So, activity number 1, understanding typhoon. So, for the objective, students will understand the importance of typhoon, advisories, and answer questions based on what they watch. Okay, so watch the typhoon advisory. Second, note important details and answer the questions after viewing. Okay, so this is the video number 2. And so after watching the video, meron tayong guide questions. What is the name of the typhoon including its path and location? So doon sa video, pinakita yung name. Okay, kung ano yung bagyo niyan. Okay. And so what is the name of the typhoon including its path and location? Okay, it's correct. Typhoon Egay entered the PAR, moved west or northwest, and made landfall in northern Luzon. Okay, yun yung ating napanood, no? Okay, what is the intensity and classification of the typhoon? So, it reached typhoon category. Okay, so yung ating Egay naman, Typhoon Egay, is hindi na nakarating ng super typhoon category. Kumbaga, ang na-reach lang niya ay yung typhoon category with strong winds and heavy rain. So, what are the weather conditions of the affected areas that possibly will experience heavy rainfall, strong winds, storm surge, and flooding? Okay, so in northern and central Luzon, experience heavy rainfall, strong winds, storm surges, and flooding. Ito lang naman lagi ang dinidiscuss, di ba? Dinidiscuss sa pag nagbibigay ng typhoon warnings or advisors or weather updates ang pag-asa. Kumbaga, sinasabi nila yung possible name. Pag nag-enter na ito sa Philippine Area of Responsibility, they will warn or give advisories to the public kung ito ba ay typhoon, super typhoon, kung gaano kalakas yung posibleng hangin niya. Okay, para prepare mga tao kung saan dadaan. Okay, is it in Luzon, in Visayas? Okay, ganun. At yung mga possible hazards. Okay, baka strong rainfall, floods, okay, storm surges. Okay, yun yung mga binibigay nilang advisories. What do you think will happen if people do not pay attention to weather updates during a natural disaster? And why is it important to be informed? So, what will happen daw? Okay, to the public, kung hindi nila sinaseryoso yung mga
weather updates like yung mga binibigay ng Pag-asa. Okay, like for example, 'di ba may mga nagte-text pa nga sa atin, yung mga kung ano, NDRRMC, yung orange rainfall, ano pa ba 'yan, kung gaano kalakas yung ulan, 'di ba? May mga advisories, meron pa sa TV, okay, all in social media, okay, lahat na. So, paano 'pag hindi tayo nag-pay attention doon? Possible, it will risk, okay, your life, 'di ba? Mare-risk yung ating buhay, posibleng, madamay yung ating pamilya. Okay, why is it important to be informed? Para makapag-prepare, para ligtas tayo at higit sa lahat ang ating pamilya. Ano? At mga anak, 'pag, nabalitaan or nagsabi na ang Pag-asa or yung ating government authority or yung ating mga government officials na you should evacuate na, mag-evacuate na tayo mga anak kasi ano ano ba yung ating priority? Ang topmost priority natin is yung buhay natin, not your possession. Ano, hindi yung mga property. Okay, kasi ang buhay, hindi na kayang palitan. Pero yung property natin, kayang-kaya natin yung palitan ng higit pa doon. Okay. Ano? So, sabi dito, they may be unprepared, leading to accidents, damage, or loss of lives. Being informed helps people prepare, stay safe, and reduce risk. 'Di ba? Maganda ang handa. Okay, kaysa doon sa hindi ano. Ayan. Why is it important to listen to weather updates? Okay, it keeps people safe by giving warnings and guidance during disasters. So, dapat talaga is lagi tayong nakikinig, nagbabasa, okay, or well-informed tayo palagi. Hindi yung puro social media lang tayo. Ano, dapat tayo ay aware sa paligid. Kasi may mga tao minsan na, ay may bagyo palang paparating, ano ako na-encounter ako na, may bagyo pala, yung halimbawa, nandito na yung bagyo, nag-landfall na, may bagyo pala. Ngayon niya lang nalaman na may bagyo. Kasi parang bakit daw malakas ang hangin ganun. So hello, dapat before the landfall or before typhoon entered the Philippine area of responsibility, prepared na tayo. Okay, nakapaghanda na tayo, not only sa mga bahay natin, nakapag-save na din tayo ng foods, etc. Okay, gano'n. Hindi yung nandiyan na yung bagyo saka mo lang pala nalaman na may bagyo. Okay. Activity number 2, Typhoon Vocabulary Builder. Students will learn and understand key vocabulary words related to typhoon. So for the instructions, read the given typhoon vocabulary words, match each word with its correct meaning, use the words in short sentences to show understanding. So pwede nating ipagamit din sa sentence yung mga words na maa-unlock mga teachers. Okay? So, unlocking vocabulary. So, instructions, read each definition carefully. Please choose the correct vocabulary term from the word bank and write it in the blank space provided. Okay, so this is the word bank. Okay, an agency responsible for assessing and forecasting weather, flood, and other conditions essential for safety and welfare of the people. Ano ba yung agency daw na nag-a-assess or nagbibigay ng mga weather forecast? Okay, is it Pag-asa or the Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or the PHIVOS, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology? So itong PHIVOS mga anak is for volcanoes. Okay, sila yung mga nagbabantay sa mga ongoing activities ng mga bulkan or DOH, Department of Health. Alin dyan, yung sa weather. Of course, it's Pag-asa. Ayan. So what about this one? It is the abnormal rise in sea level that occurs during tropical cyclones or also known as bagyo. So ito yung abnormal na pagtaas daw ng sea level like a tsunami. But, okay, abnormal rise hindi po siya dahil nagkalindol or may pumutok na bulkan. Okay, it's because of typhoon. Ano yon? Ayan, it is known as storm surge. Common yan kung lakas talaga or malakas yung bagyo. Okay, if you can still recall sa Typhoon Yolanda, ano din yun, nagkaroon ng storm surge sa Tacloban. Ayan. So it is a giant rotating storm that brings wind, rain, and destruction, and it is formed in northwest of the Pacific Ocean. Okay, giant rotating storm. It's a storm. At nabubuo din daw siya sa Northwest Pacific. So anong tawag sa kanya? Correct, it's a typhoon. Pag nagsagot ng eruption ha, earthquake. Hindi na yun ano, kasi ang tanong ay storm.
It is formed over the South Pacific and Indian Ocean. Ito naman ay nabubuo sa South Pacific and Indian Ocean. It is known as, correct, cyclone. Sir, bagyo din po ba yan? Ang cyclone? Yes, mga anak. Yung typhoon po natin, cyclone and hurricane is mga bagyo yan. Iba-iba lang yun yung tawag depending on the location or origin, okay, ng storm. Let's say, Northwest Pacific, ang tawag ay typhoon. South Pacific, the cyclone. Okay. Okay, so it coordinates disaster risk reduction and management efforts among various government agencies. Okay, so ano kaya yan? Correct. It's NDRRMC. Okay, so next. Goods and services to affected population. Sila yung namamahagi, okay, ng mga relief goods. Correct. DSWD or it stands for Department of Social Welfare and Development. Next, it conducts search and rescue operation and provides emergency medical services. Nagko-conduct po ng mga search and rescue. Okay, the Philippine Red Cross. Next, ensures the provision of healthcare services during and after disaster. Healthcare. Correct. Department of Health. It refers to short-term atmospheric conditions in a specific time and place. Short-term atmospheric conditions. Correct. It's weather. Pag long term, ano yun? It's climate, ano? Ayan. Next, it involves immediate and temporary medical assistance. Temporary ha, temporary medical assistance given to individuals who have been injured or experiencing health issues due to the storm. First aid, first lab, or surgery. Correct, it's first aid, ano? First lab daw, ang sagot. Next, activity number 3, staying safe in a typhoon. So, objectives, students will identify safety precautions to follow before, during, and after a typhoon. So, meron tayong PowerPoint presentation. So, listen carefully to the safety talk. Take note of the safety precautions mentioned. Share or write the precautions for before, during, and after a typhoon. Okay, so safety talks muna tayo. So, typhoons with intense wind, heavy rainfall, and potential catastrophic flooding require thorough preparation and vigilant response. There are essential steps to take before, during, and after a typhoon. So, emphasizing the importance of planning and real-time monitoring. So, um, may mga binibigay na mga safety precautions yung ating mga government officials or yung ating pag-asa. Okay? Pero siyempre, based on our experience, especially sa ating mga lugar, ano ba dapat yung mga nating dapat paghandaan bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Kung alam mo na yung lugar ay bahain, yung ating lugar ay bahain, so mag-focus tayo doon. Okay, 'di ba? Ano ba yung dapat nating paghandaan sa baha? Okay, lumikas na tayo, i-secure na natin yung mga gamit, 'di ba, mga gano'n. Okay, ang ginagawa. Or let's say, sa ating place is prone ang landslide. Okay, so dapat before pa lang, okay, nag-evacuate na tayo. Kasi wala tayong magagawa dyan pag sa landslide ang kalaban natin eh. Okay, or prone yung ating lugar, malapit tayo sa coastal area, sa storm surge. Okay, dapat alam na natin, i-assess, depende yung ating safety precautions sa place kung saan ikaw nakatira. At alam ko, kayo ang nakakakilala ng inyong place. Kayo ang mas may alam. Okay, so meron tayong before, during, and after a typhoon. Okay. So before muna tayo, safety talks. Learning from experience. Ito yung essential items that should be included in an emergency kit. And why are the items important? Okay, so learning from experience. So what are the essential items that should be included in an emergency kit? Emergency kit ha, hindi, wala tayong sinabing first aid. And why are the items important? Ano ba yung ating dapat nilalagay sa emergency kit? Okay, ayan. It should have food, water, flashlight, first aid kit, batteries, whistle. Okay, these are important because they help you survive, stay safe, and get help during emergencies. Okay, dyan yung mga emergency items or sa emergency kit. Pero pag sa first aid, syempre yung mga panglunas lalagay yung mga nandun nakalagay ano. So, pwede rin natin ilagay sa emergency kit natin yung mga important documents like yung mga important documents like card for identification. 'Di ba, let's say na wipe out. Okay, syempre.
paano ka namin makikilala kung sino, 'di ba? Dapat meron tayong identification din sa mga emergency kit natin, okay, or sa mga bag, okay, mga bag na dinadala natin. Ano? Okay, so next, how can families create and implement an effective evacuation plan? What are the key components to consider? So ito, families should know safe routes, okay, or routes, okay, meaning meeting places and who to contact with. Okay, key components are clear instructions, practice drills, and keeping everyone informed to ensure safety. So, ayan. So, ito yung dapat nandun sa ating evacuation plan. Okay, kung ang mga dadaanan, kung pag nagkakahiwa-hiwalay kayo, saan ba possible magkita, and then dapat yung meron tayong isang contact na alam natin sa ulo natin kahit mabasa tayo sa ulo natin yung number na yun. Okay, mas maganda yung pinapractice tayo ng family for emergency purposes. So during naman tayo, so what steps should individuals take to stay safe in if they are sheltering during a typhoon? Paano naman tayo magiging safe during typhoon, special na sa bahay? Sabi dyan, stay indoors, keep away from windows, and follow safety updates. Ayan. Di stay indoors lang tayo. Okay, during typhoon, hindi yung may typhoon na, bagyuhan pa. Ay, natamaan na ako doon kahapon kasi nag-swimming kami nandito sa Typhoon Wilma. Anyway, natawid naman namin yung swimming namin. Hindi naman yan sa dagat, sa resort lang yan. Okay. Next, pero wag nyo kaming gagayahin. Ayan, during how can communities effectively communicate and support each other during the height of the storm? So answer, use radios, phones, and help neighbors by sharing information and resources. Okay, so talagang um, kumbaga cooperation. Talagang dito tayo ay suportahan sa isa't isa. Ano, hindi yung magiging selfish tayo during disaster. Okay, mas magandang nagtutulungan during disaster para ma-ensure ang safety. Next, after naman, pagkatapos, what immediate action should be taken after a typhoon passes to ensure safety? Check for injuries kung meron. Avoid damaged areas. Huwag tayong agad-agad pupunta. Ay, yung bahay namin na damage. Nako, baka may mga live wires. Di ano, no, stay away from floods and wires and listen to official updates. Okay, napaka-common talaga pag after typhoon is yung mga live wires. Na-experience dito namin. Hindi ko alam, I'm not sure kung anong typhoon yun dito sa Batangas or meron after typhoon, naglalakad ata yung matanda. And then may live wire. Yun, siguro na bumili ng food. Yun, na siguro na danggel, nakapitan na yun. Hindi siguro napansin na kuryente. So kaya nga, after typhoon talaga, stay indoors muna. Huwag tayong pupunta sa mga hindi pa nakiklear na mga area. Baka, ayan, may nakatagong mga live wires. Okay, especially dito sa atin, medyo hindi ayos yung uh, aminin naman natin, hindi ayos yung ano ng mga wires. Talagang nakakatakot. Okay. So, activity number 4, Typhoon Safety Guide. So, students will understand what to do before, during, and after a typhoon by watching a video and answering questions. So, meron tayong PowerPoint presentation and then watch the video carefully. Pay attention to the safety steps shown. Okay, answer the questions after watching. So, meron tayo ulit papanoorin video. Ayan. And then, questions. What are the reminders to remember before, during, and after typhoon? Give examples. Ayan. So, before, prepare kit. During, stay indoors. And after, be cautious. Okay, yan yung mga common ano. Pag before, prepare kit. Emergency kit, go bag, okay, mga ganun. During, stay indoors. Manahimik na lang tayo sa loob ng bahay. Huwag na tayong gumala. After, be cautious, mag-ingat. Okay, like what I mentioned earlier, yun, hindi pa kasi clear ang area, baka may mga natumbang puno dyan, may mga naipit na mga live wires, delikado. So, what items are shown in the video to include in the go bag? Ano yung go bag? Yung parang kailangan natin explain why. Ayan. So, pwede natin ilagay sa go bag food, water, flashlight for survival and safety. Okay. Why do you think it's important to have an emergency kit ready before a typhoon? Bakit kailangan nating may mga emergency kit tayo? Okay, to be ready and safe anytime. Ano? What are some steps you think you should take to secure your home before a typhoon arrives?
Okay, fixed roof. Baka may mga tulo tayo. Yung amin, yung in-experience ko sa probinsya namin, tinatalian pa talaga namin yung bubong namin, baka sulip pa rin. Secure windows, store supplies. Ayan. So, yung mga windows din natin, pwedeng, especially kung mga bubog, or kung mga ano, secure natin, baka matamaan na kung ano. Store supplies. Dapat may enough groceries tayo. Di ka, pag may mga bagyo, malapit na, nagkakaroon ng panic buy yung mga tao. So anyway, have you ever experienced a typhoon? If so, what safety measures did you and your family take? Okay, yes, we stayed indoors and listened to updates. What are some potential dangers or hazards during a typhoon that people should be aware of? Ayan, strong winds talaga karaniwan bagyo. Pag narinig ko ang bagyo, strong winds agad. May heavy rain, floods, landslides, flying debris, and broken power lines. Okay. So for activity number 5, typhoon safety precautions. Students will learn the list of safety precautions to follow before, during, and after a typhoon. Listen carefully to the discussion. Take note of each safety precaution. Share or write the precautions learned. Kung mapapansin ninyo mga na, kanina pa tayo, meron tayong safety talks kanina. And then meron naman tayong precautions based on experience. At ngayon naman, ito naman yung mga suggestion. Okay. So talaga para ma-instill natin, okay, sa ating isip kung ano ba dapat yung gagawin natin bago at habang at pagkatapos ng bagyo, ano. So before, okay, so meron akong isasuggest na 5 safety. At ito ay sinuggest ng 5 sections na handle ko. First, from grade 8 Phoenix, the first section na hinahandle ko sa GA. Sabi nila, prepare an emergency kit. Kapag may emergency kit, including go bag, first aid kit, okay, nandyan. Dapat nandyan yung mga important items na dapat nating ilagay. Okay. Next, from grade 8 ARA, secure loose outdoor items. Okay, secure loose outdoor items. Okay, pwede nating i-fix agad-agad ang mga loose, especially sa windows, sa mga bubong. Baka naman yan ay isang hangin lang is lumipad na. Okay, from grade 8 Gemini, create a family evacuation plan. Dapat may plan tayo. Okay, ano yung saan tayo dadaan, yung mga safe na daanan. Okay, pag nagkahiwa-hiwalay, saan magtatagpo. Dapat may common number tayong sa ulo. Okay. And then, from grade 8, Aquila, stock up on food and others one water supplies. Pwede natin ilagay na din ito sa go bag natin, sa emergency kit natin. Ano? Yung mga foods. Okay. And then from grade 8, Orion, charge mobile phones and power banks. Okay. Important na din ito. Pero especially, minsan, what if nagkaroon tayo ng nasira yung mga signal, nawala ng mga signal. Syempre, wala din yung ating mga phones. Pero at least, ready tayo. Hindi naman lagi pag may bagyo is agad-agad nawawala ang signal. Ano. So, during ano naman. So, from grade 8 Phoenix, stay indoors and stay away from windows. Okay. Grade 8 Ara, listen to weather updates and alerts. Dapat nanonood ng TV, radyo. Dapat may radyo tayo sa bahay. Ano? Okay, and then from grade 8 Gemini, use a battery-powered radio for information. Tama naman, ano. And then from grade 8 Aquila, kasi nga, mahalaga yung radio. Kasi what if nawala ng kuryente, wala din ang mga phones natin pag nalobat. Turn off gas and electricity if instructed. Okay? And then from grade 8 Orion, shelter in a safe windowless room. Okay. After naman, pagkatapos, check for injuries and administer first aid. Avoid flooded areas and fallen power lines. Huwag tayong pumunta sa mga flooded areas. Baka tayo ay matamaan ng leptospirosis. Delikado. Okay, from grade 8 Gemini, assess and document property damage for insurance. Wow, sana all may insurance ang bahay. And then from grade 8 Aquila, clean and disinfect affected areas to prevent disease. Yun nga, sinasabi ko, especially mga rodents, mga ano yan, so baka may mga nakapasok. From grade 8 Orion, stay informed about relief and recovery efforts. Okay. So for activity number 6, agencies in action during typhoons. Pag-aralan natin, ano naman yung mga agency ng government na busy during this time of calamities. Ano? So, objective students will identify the different agencies in the Philippines that respond during typhoons and understand their roles. For instructions,
Listen carefully to the discussion. Second, take note of the agencies and their functions. Share or write the roles of each agency discussed. Okay, so sige. First one, ano to? It's Pag-asa. Ano, ano? So, the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. It monitors weather conditions and issues typhoon warnings and advisories. Okay. Next, NDRRMC, the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Okay. NDRRMC. Ayan. So, National Disaster Risk Reduction and Management Council. So, coordinates disaster response and relief operations. Okay. Kumbaga sila yung nag-a-administer ng mga, what do you call this? Response and relief operation at sila yun yung mga nagte-text sa atin, 'di ba? Nagte-text ng mga kung mga weather updates, okay? Kung kailangan ba nating mag-ingat sa ating area especially kung malakas ang ulan. So maghahanap muna ako ng text dito sa phone ko ng NDRRMC, yung pinaka malimit. Ayan. So sabi ko na NDRRMC. Next, DSWD. Kaya naman ang sa DSWD. So dito, the Department of Social Welfare and Development provides aid and relief to the affected communities. Okay. And then, DOH, Department of Health, ensures public health and medical response during disaster. Next, DPWH. Okay, so Department of Public Works and Highways, sila naman yung nagre-repair, especially sa mga kalsada, and maintains infrastructure affected by disaster. Okay, repair ng mga bridges kung may mga nawasak. Okay, sige. Hopefully. Sila din yung mga um, what you call this, nag-check, okay, kung okay ba yung mga flood control system sa isang lugar. Hopefully, gumagana. Next, we also have Philippine Red Cross. Okay? Gives emergency aid, rescue medical help, and relief goods during disasters. Okay. Next, yan. Hopefully, familiar na tayo din sa mga agencies. Yun yung mga common agencies na met natin during calamities. Ano? So, reveal and discuss. Activity number 7. Identify and explain the precautionary measures before, during, and after typhoon. So, meron tayong PowerPoint presentation. Observe the picture and reveal the correct word and give explanation of its significance during typhoon. What's this? Okay, it's correct. Precautionary measure. So, precautionary measure means an action taken ahead of time to reduce risk and keep people safe from possible danger or harm. Katulad ng ginagawa natin, bago dumating ang mga bagyo, nagpe-prepare tayo, okay, mga go bags, sinesecure natin ang ating bahay. Okay, that's an example of precautionary measure. Okay, next. Correct. It's advisory. Okay, yan. Si NDRRMC, nag-text siya. Orange rainfall warning sa Quezon. Okay, so advisory is an official announcement or warning that gives important information and guidance about what people should do in a certain situation like typhoon. Okay, next. Ayan, storm signals. Ito naman, storm signals are warnings issued by Pag-asa to show the strength of winds and possible effects on approaching typhoon. So, meron tayong dito tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, and super typhoon. Lahat yan ay mga bagyo na iba't iba lang yung level at lakas. Sir, ang tropical depression ba bagyo? Yes, pero yun yung uri ng bagyo na sobrang hina lamang. Sir, ang LPA po ba bagyo? No, hindi pa rin siya bagyo. LPA pa lang eh. Okay, pag naging tropical depression, umabot na yung kanyang wind speed to 61 km per hour, okay, it's typhoon na or bagyo na siya. Ano, bagyo. Okay, at ang kanyang wind signal is signal number 1. Pag umabot yung kanyang hangin or wind speed ng 62 to 88 km per hour, is signal number 2. Okay, dito na mawawala ng pasok ang grade 1 elementary to grade 6, grade 7 to grade 10. Ano, and then yung ating namang kinder at preschool, nawawalan sila ng pasok pag may signal number 1 na. Nabago na kasi. Dati kasi pag signal number 1, automatic wala ng pasok lahat. Ano yung sa high school and sa
elementary. Pero ngayon, ito na yung updated. So, for severe tropical storm, umaabot yung kanyang wind speed ng 89 to 117 kilometer per hour. Okay, kinoconsidered pa din naman natin siya as signal number 2. Okay. Ayan, and then typhoon, 180 to 220 kilometer per hour. Depende yon. Okay, pwede siyang number 3 or number 4. Depende kung gaano kalakas. And then super typhoon or STY, 220 kilometer per hour. Ito yung wind signal number 5. Sobrang lakas ng hangin niya. Okay. Ito yung nasa May 15, yung aking binasa mga anak, May 15. Ito naman yung ating March 22 currently. Okay, ito na yung ating sinusunod pala, yung sa March 22 updates. Ito yung dati, nasa taas. Ito yung ngayon. Pag signal number 1, 61, parehas pa din. Pag signal number 2, 62 to 88. Pag signal number 3, yun na yung sa severe tropical storm. Pag signal number 4, typhoon. Pag umabot ng super typhoon, yan, kinoconsidered na ngayon as signal number 5, yung pwedeng abutin. Okay. Next. What about this one? Okay, evacuation center. So evacuation center is a safe place where people stay temporarily during disaster like typhoons or floods. So dito mga anak, ang common nating mga evacuation center is yung mga gymnasium, school, ayan. Pero paalala lamang, pag ginagawa nating mga evacuation center, yung school or gym, nation ng barangay or kung ano man, iwanan natin kung ano yung dinatna natin is iwanan natin sila ng ganun din. Huwag tayong manira, huwag tayong magnakaw, or huwag nating kunin yung mga bagay na hindi naman sa atin. Kasi may mga na-experience yung ibang school na may nananakawan, inuuwi yung mga gamit na hindi naman sa kanila. So, pag pinatuloy tayo, okay, maging desente tayo pag alis. Okay? Yun yung dapat yung ugali natin. Be disciplined. At pag ganyan tayong lahat ng Pilipino, ang gandang pag-uugali. Okay. Anyway, so formative assessment, choose the letter of the correct letter of your answer. Ano? So, which precautionary measures should individuals take to prepare for potential power outages during a typhoon? A. Stockpiling perishable food items in the refrigerator, relying on candles as the primary source of illumination, charging electronic devices and portable power banks in advance, leaving windows and doors open to allow natural light to enter the home. Correct. It's letter C. Ano, charging electronic devices and portable power banks. Ito yung mga dapat nating inuuna kasi possible pag magkaroon ng potential power outages. Okay, what is the recommended precautionary measure for individuals living in flood-prone? Ito yung tinatawag ko sa inyo. Flood-prone areas during a typhoon. Correct. It's letter D. Implementing an evacuation plan and relocating to higher ground before the onset of flooding. Yung iba is yung kanilang mga gamit is tinataas talaga. Like say kung kanilang bahay ay hanggang third floor, ay di nilalagay nila dun sa third floor lahat ng gamit nila. Okay, what is the recommended precautionary measure to protect electronic devices and appliances during a typhoon-related power outage? Okay, unplugging all devices and appliances to prevent damage from power surges. Kasi minsan pag nawawalan bigla ng kuryente, biglang magkakameron, ayun, nagkakaroon ng power surges, possible masira ang ating appliances. So, number 4, during a typhoon advisory, students encounter conflicting information about class suspension from various sources, which demonstrates information literacy. Correct. It's letter B. Following official announcement from the Department of Education or local government. Okay, dapat ang susundin lang ha is yung sa ating announcement ng DepEd or yung local government, especially sa mayor announcement or yung ating mga kung anong, let's say, governor. Okay, yun yung mga nagbibigay ng ano eh, kung suspended na ba ang klase. Before a typhoon hits, what is the most crucial precautionary measures? Okay, individuals should take to ensure their safety. Correct. It's letter B. Securing loose outer objects or furniture to prevent them from being thrown away. Okay, so hopefully you learned something for today. So napakadali lang naman kasi ito lang naman yung mga dapat at hindi dapat gawin ninyo or mga dapat gawin before, during, and after a typhoon. Ano? So mga mamansure, ang pinaka-final project ko sa kanila kasi is yung
film, no, gagawa sila ng like kung ano ba yung mga dapat nilang gawin before, during, and after a typhoon. Okay, so kayo nang bahalang mag-guide doon. Pinag-iisipan ko pa yung mechanics dun or kung instructions. So anyway, so much for that. Thank you so much.